Okay, so magandang umaga po sa ating lahat. Morning po. Good morning. Nangyayang po ang lahat na tayo mo ay tayo para sa ating panimulang panalangin. Aming dakilang Diyos Ama, kami lubos na nagpapasalamat sa araw na ito dahil nabigyan niyo po kami ng pagkakataon na muling alalahanin ang araw ng iyong muling pagkabuhay. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng kaligtasan. Salamat sa biyaya ng kalakasan. Salamat sa assurance ng eternal life, Panginoon, na anuman ang mangyari sa amin ay ikay makakasama namin, Panginoon, doon sa langit. Dinadalangin po namin ang aming mga kapatid na hindi pa po namin kasama sa mga oras na ito. Ingatan niyo po sila, dalhin niyo po sila ng maayos sa sambahan ito upang sama-sama po kaming magbigay papuri sa iyo, Panginoon, luwalhatiin ka, dakilain ka, upang magkaroon kami ng fellowship sa iyo at fellowship sa aming mga kapwa mananampalataya. Humihingi kami ng tawad sa lahat ng mga kasalanan aming nagawa, Panginoon. Pakalinisin niyo kami, ihanda niyo po ang aming mga puso at mga isipan sa pakikinig ng salita, Panginoon, sa pagtanggap ng communion mamaya, Panginoon. Bigyan niyo kami ng kagalakan, kasiyahan habang kami magbibigay papuri sa pamamagitan ng mga awitan. Ganun din po, bigyan niyo kami ng karunungan at kasiglahan habang kami nakikinig ng iyong banal na salita. Ngayon pala, Panginoon, amin ang declare, Panginoon, ng tagumpay ng gawain ito dahil kami naniniwala na ito'y para sa iyo lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po. Amen. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Bigyan mo po palakpakan natin natin, Panginoon. Hallelujah. Happy resurrection sa ating po, sa ating lahat. Hallelujah. Repeat ko lang ito po. Dreams are broken, I've been set free. Every word is spoken, watching over me. So how can I stay silent when I hear you call my name? Living in your presence, it will be the same.
Yes, sir. Hallelujah. Kahit anong mangyari, anong problema lang, in your name, masusolusyon ang lahat, Lord. Hallelujah. Anong problema lang, hallelujah. May ang tutulong, Lord. Salamat. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus is the one. We will not be moved. Jesus, you are. Jesus, you are. Lighting up the
King, that cannot be taken. In the name of Jesus, Satan is defeated. Oh, Galila, Galila, God is on his throne, looking up the top, lining up the King, that cannot be taken. In the name of Jesus, Satan is defeated. Oh, Galila, 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 I will not cry. Let the witness find the cry. And I will be, and I am free in His name. I will not cry. I will be near with you high. Christ will give, and I am free in His name. In His name. In His name. In His name. Let's continue worshiping Him. Right this way. Everyone is compassion, love is lifting, in mercy fall on me. Everyone is forgiven, guidance of the Savior, the hope of creation. We can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered and reigned. Jesus conquered and reigned. Take me as a guide, all my fears within. Fill my life again. Give my life to Father, everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Heroes and conquered the grave. He was conquered and reigned. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. Heroes and conquered and reigned. He was conquered and reigned.
rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. We can look the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Author of salvation. We rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Let the whole world sing. The singing for the glory of the risen King. Shine light, let the whole world sing. The singing for the glory of the risen King. Shine light, let the whole world sing. The singing for the glory of the risen King. Shine light, let the whole world sing. The singing for the glory of the Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. With grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear beyond I first believed. My days are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And fire of God, His mercy reigns. I'm living I'm living. The Lord has promised you to me. His word, my hope secure. He will my shield and portion be.
Shall soon dissolve as snow. The sun forbear to shine, but God will hold me here alone. Shall be forever. You are Magandang umaga po sa lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating gawain. Ngayon naman po tawagin natin ang ating mga ngipin mga bata dito sa harapan upang sila ay ating may panalangin. Ayan. Patuloy po natin silang ilapit sa Panginoon bilang siyang may gaya ng buhay at may gabay sa kanila. O Diyos namin, Ama, makapangyarihan sa lahat, muli kami ay nagpupulit ng papasalamat dahil muli ginako ang mga batang ito upang makapakinig ng iyong mensahe at upang maranasan nila kung paano ka sambahin sa Espiritu at katotohanan at higit sa lahat, Panginoon, makilala ka sa kanilang mga buhay bilang dakilang Diyos at natatanging nilang tagapagligtas. Panginoon, nagpapasalamat din po kami sa mga magulang, sa mga guardian nila na patuloy mo binibigyan ng kakayanan, kaalaman upang sila'y patuloy na magabayan hanggang sa kanilang paglaki. Dalaran namin, Lord God, na ang mga buhay ng mga batang ito'y mahalaga sa iyong harapan. At tulungan mo sila, Panginoon, sa kanilang pagdalo sa mga gawain ito, Lord. Maranasan nila na ikaw lamang ang Diyos na sa kanilang kasama, Panginoon. At sa kanilang mga pamilya, Panginoon, sila ay gagabayan mo na magiging mabuting bata, sila magiging mabuting anak. At higit sa lahat, O Diyos, ang banal na takot ay magkahari sa kanilang mga buhay.
upang anumang kaguluhan, kalituhan na nasa paligid nila, O Diyos, sa sanlibutan ito, Panginoon, mananatili silang ligtas at payapa sa iyong mga kamay. Kaya Lord, nagpupuri kami at papasalamat dahil ang daan ng panalangin ito ay pinagkakatiwala namin sa iyo, ang mga bata ito. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon, at ang lahat ng ito ay aming hinihiling na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po. So, patuloy tayong dadako sa mga gawain katulad niya. Ng mga bata ay naglalakihan na. Parang kailan lang niliit nila. Sabi niya, parang si Destiny. Noon, yung unang punta ko, liit. Ngayon, pag nag-bless na sa akin, nakatingkayad na ako. Kaya tayo po ay bahagi ng buhay ng mga bata ngayon kung paano huhubugin sila sa tunay na aral na mula sa salita ng Panginoon. Amen po. Yan. So hanggang may bata, yan po yung pag-asa ng ating gawain para po sa Panginoon. So ngayon naman po dadako tayo sa pagkakaloob. Yan. Ang lahat po ay pinagpala. Amen po ba? Mukhang mahina po Malakas po tayo sa piling ng Panginoon. Amen? Amen. Yan. Ganyan po kalakas ang dapat na sinasambit natin para sa Panginoon. At sa ating pagkakaloob po, lahat po tayo ay pinagkalooban ng Panginoon ng kakayanan upang sa pang-araw-araw natin magawa natin ang ating gampanin. So, yung iba po sa atin may business, yung iba naman po sa atin ay may mga may mga trabaho. So, isa din po yan daan para tayo maging mabuting katiwala sa ubasan ng Panginoon. So, yung po mga kaloob na yan ay magiging instrumento po yan kung paano tayo nagiging mabuting katiwala sa kuryente, yan po. So, dyan po lang pupunta yan. So, sa pagpapaganto po ng ating bahay-sambahan, dyan din po yan. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil meron tayong lakas upang magampanan natin ang tungkulin natin sa pagkakaloob. So, ang Diyos na nagmahal sa atin, siya din po ay ating bibigyan. Sabi nga, hindi naman po talaga kailangan ng Lord ng pera dahil sa Kanya tayo humihingi. Di po ba? Lahat po tayo humihingi sa Panginoon. Pero tayo po ay binibigyan niya ng higit. Amen? Amen. Hindi pa man din tayo humihingi, binibigay na niya. So, yan po ay isang paraan kung paano tayo nagpaparanas ng pagmamahal sa Panginoon sa pagbibigay natin sa Kanya ng buong puso at hindi napipilitan. Yan po, sabi niya, God loves a cheerful giver. So, magbigay po tayo ng ngiti. So, tingnan niyo po yung katabi niyo. Yan. Ngitian niyo po. Offering na po. Yan. May ngiti sa labing nagbibigay. So, para naman po sa mga announcement, patuloy po tayo makipag-connect. Yan, meron po tayo FB page. Yan po, sa mga nakakaalam at sa mga hindi pa po nakakaalam, patuloy po kayo makipag-connect sa atin sa mga gawain every Sunday. Sorry po, patawad sa Panginoon, medyo na-late kami ngayon. Anong oras po ba ang panambahan natin? Yan, nagkakasala na tayo sa Panginoon sa oras pa lang. Kaya nakaka-guilty po. Sabi nga sa oras ng trabaho, may penalty, may deduction kapag nalilate. Lord, patawad. Dahil ang Lord talagang napakaano Sabi na sa awitin, amazing grace. Bagamat nagkukulang tayo, bagamat nagkakansala tayo, naabuso natin yung amazing grace. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo. So, yun po, meron yung mga nagsi-celebrate ng birthday. Blessing na meron silang panibagong taon na dadako sa kanilang mga buhay. Yan. Sila po ay, yan, happy birthday sa inyo. From April 20 to 26. Yan. April 20 to 26, si Zaira Rosales, happy birthday. April 25, Mario de la Cruz, happy birthday. At yan, isang sa anak ko na gwapo.
Yan, si Daniel Kadiwa. So, sa mga hindi po nababati, at saka si Kyler Olive. Yan. Sa mga hindi po nababati, makipag-update po kayo sa amin kasi po ina-update pa rin po, pina-process pa rin po yung ating data sa ating church para po mabati yung inyong birthday and anniversary po. So please po, keep in touch po sa amin, lalo na po sa mga bata, may mga hindi po tayo nababati or minsan nagkakamali po ng bati. Imbis na ang birthday in November, nagbabati po ng October. So, meron pong instant na gano'n. So, ipagpatawad niyo po kung hindi po kayo nababati, ipagpatawad po ninyo kung medyo na-delay. Tulungan lang po. Yan, ipagtulungan po tayo para po may ayos po natin ang ating mga program dito sa church. Yan. So, yun lang po po, Manny. Ayan. So, announcement po pala. So, darating na Sunday, ang ating Baccalaureate Sunday. So, sa mga graduate at mga achievers ng mga anak, yan, masisipag at masisikap. So, darating na Sunday, ang ating Baccalaureate Sunday. So, maraming salamat sa mga effort ng mga estudyante at sa mga magulang. So, ngayon naman po, maging handa po tayo sa pakikinig ng mensahe. Ihanda po natin ang ating mga puso, isip na bukas at hindi po natutulog. Yan, tapikin niyo po yung katabi niyo. Walang tulugan. Yan po. So, ating pong tinatawagan si Pastor Romy para po sa mensahe na ating ihahatid sa atin sa umaga nito. Good morning po. Good morning. Sino po dito yung masaya? Tingnan mo yung katabi niya, masaya ka. Sabi mo sa kanya, parang hindi halata. Kailangan halata. Kasi pag-usapan mo natin sa umagang ito is yung word na fulfill. Alam niyo po, sa lahat ng sinabi ni Lord para sa ating kabutihan, ginawa niya. Ginawa niya. So, dahil ginawa niya, ano ba yung mga promises ni Lord na talagang nangyari? Alam niyo po, base po dun sa pag-aaral, meron daw 4,200 na religious group. No. Baka hindi pa yan yung eksakto, baka meron pang dadagdag yan, baka 4,201 yan. Baka meron din na itala. Pero sabi ngayon, meron daw 4,200 na religious group. Pero, ito po yung good news natin pinangawakan. Isa lang yung nag-iisa na yung pinakahit na buhay na magmuli. At yun po yung ating sineselebrate pag mga ganitong panahon. Bago tayo katuloy, tayo pumunay yumuko at tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat. Dahil sa isang linggo, nagkaroon mo kami ng pagkakataon na bigyan mo ng pagpapahalaga ang inyong pong ginawa doon sa krus sa Kalbaryo. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka naging madamot sa amin kahit kailan. Even to the point na isasacrifice mo ang iyong buhay para kami po ay magkaroon ng maganda at masagana buhay. Kaya sa umagang ito, Panginoon, in-expect na po namin na ikaw ang mangungusap, ikaw magpapaunawa at magpapaingiti sa amin ng iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa iyong sa atong Espiritu na siyang mamuna at magagabay mo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, kaya nga po lang sinabi ko, tayo po ay pinangakuan ng ating Panginoon. Unang-unang binigay niya sa atin, letter A, gusto niya magkaroon tayo ng fulfilling life. Fulfilling life. Sabi dyan sa John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Alam niyo po sa atin, ang Panginoon, pag nagbigay, hindi yung tira-tira. Ang binibigay palagi sa atin ng Lord, the best. Sabihin mo nga sa katabi mo, the best. Pero tanong, ang
ang lahat ba ng tao ay tunay na makakaranas ng fulfilling life? Lahat kaya ng tao? Ang sagot dyan ay hindi. Pero marami sa atin na kiniklaim na sila ay mayroong fulfilling life. Pero pwede natin i-claim to, need natin may gagawin po tayo para magkaroon tayo ng fulfilling life. Sabi mo sa John 10:7-9, sabi dyan, therefore, Jesus said again, I tell you the truth, I am the gate for the sheep. All whoever came before me were thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the gate, whoever enters through me will be saved, he will come in and go out and find pasture. So kagaya ng sinabi ko kanina, hindi lahat ng tao pwede mo i-claim ang John 10:10. Sino lang ang pwede? Yung mga tao lang na lumapit at binigay ang buhay sa ating Panginoon. At ito po ay pangako ng ating Panginoon. No? Pangako niya ito sa mga tao na lalapit at ibibigay ang buhay sa Kanya. So kapag binigay mo, sinurrender mo ang buhay mo sa ating Panginoon, pwede ka doon sa John 10:10. Pero hanggang hindi mo binibigay, sinusurrender ang iyong buhay sa ating Panginoon, hindi mo makiklaim itong verse na ito. Ano ibig sabihin? Di ba may mga time, nagsisimba ka na, ginagawa mo, sa tingin mo, ginagawa mo na yung lahat, pero bakit parang may kulang? Naranasan niyo ba yun? Yung kung isa naglalakad ka, nagtatrabaho ka, magugulat ka, pagkakuha mo ng sweldo mo, parang kulang. Parang may kulang. Di ba? O kaya, nakita mo na, ang dami mo nang nagawa, ang dami mo nang accomplishment, pero mayroong kulang. Ano kaya yung kulang? Ang kulang doon, wala kang satisfaction. Hindi mo nararamdaman yung presensya ng ating Panginoon. Kaya nga mo yung ginaganta natin dito, ito po ay bumubuhay sa atin. Sinasabi na amazing grace. Tayo po nakakagawa lang, nakakakilos, nabubuhay tayo, nagigising tayo sa umaga because of amazing grace. Kung hindi sa biyaya ng Panginoon, kasama tayo dun sa mga hindi na nagigising tuwing umaga. Sino po siya yung nakarasan ninyo? Parang minsan nilarinig ako na ganyan na nahihirapan daw siya, hindi siya makatulog kasi nahihirapan siya huminga. Alam niyo ba na maraming tao ang kailangan pang gumamit ng oxygen? Maraming mga tao na kailangan pa na pumunta sa mga lugar na sariwa yung hangin para makahinga siya ng maayos. Pero tayo, mapalad tayo. Mapalad tayo. Ano yung mapalad tayo? Dahil meron tayong Diyos na hindi lang papagod ibigay yung kailangan po natin. Ang tanong, ano naman kaya ang nakukuha ng Lord sa atin sa pagpapala? Isa naman ang gusto ng Lord Ibigay natin yung buhay natin sa Kanya at magpuri tayo sa Kanya. Ano yung magpupugay at magpupuri? Yung meron kang kapitbahay na bahaginan mo ng salita ng Diyos at nagkaroon ng kaligtasan, yan po ay pagpupugay kay Lord. Bakit? Utos niya yan Ano ba yung utos niya? Go and make disciples. So kapag ginawa natin yan, nagpupugay tayo sa Kanya. Of course, yung tuwing nagsisamba tayo rito, kumakanta tayo, nagpupugay tayo ngayon. Tama yan! Pero tandaan po natin, hindi mo yung pagkanta lamang ang pagpupugay kay Lord. Ibig sabihin, araw-araw nagpupugay tayo kay Lord. Paano? Pagkagising natin sa umaga, nagpapasalamat tayo sa Kanya. Pagkagising natin sa umaga, tinutunghayan natin yung Kanyang love letter para sa atin. Palaging sinasabi na, baka naman gusto mo akong kausapin. Baka naman gusto mo akong makapiling. Baka gusto mo naman magsabi sa akin ng mga problema mo. Baka gusto mo naman sabihin sa akin yung mga in and outs ng buhay mo. Yun ang gusto ng Lord. No? Yun ang gusto ng Lord ang gawin sa Kanya. Yung relationship natin sa Kanya is maayos na maayos. Kapag maayos mo yung relationship natin kay Lord, makikita mo, very fulfilling.
Kahit maliit na bagay lang, kayang ipagpasalamat kay Lord. Maliliit na bagay, magugulat ka, na-amaze ka. Totoo po yun. Diba? Palagi kong sinasabi ito. Yung sa umagang pagkagising mo pala, kung dapat ma-amaze ka na. Bakit? Kasi sa doon pa lang sa maliit na bagay, sa tingin mo maliit, pero sa ibang tao, napakalaki na nun. Ako po ay merong palagi sinasama po namin sa prayer, na isang kabatch ko po, nung high school, nasa NKTI. Hindi ko po alam, hindi ko po masabi ng Italian na yung buhay niya. Kaya lang, bawat gising niya sa umaga, nagpapasalamat. So bakit? Meron siyang extension. Kasi hindi niya alam kung ano yung susunod na mangyayari sa kanya sa susunod na araw. Eh tayo, pagkagising, di ba tayo, sino po rito yung nakaranas ng minsan, parang nahihirapan kang gumising. Minsan. Kasi ayoko kantahin yung kanta ng lazy. No, may kantang lazy. May kantang lazy, may kanta ng lazy, meron pang kantang crazy. Sabi ko nga, bakit puro Z? Kasi pag crazy, parang yung kantang yun, di ko alam kay Bruno Mars ba yun, o Bruno yan. Yung parang ayaw mong gumawa. Nakaranas pa kayo, parang ayaw mong tumayo, ayaw mong gumalaw, ayaw mong kumilos. Ano yan, nagsasanay ka na maging paralyzed? Wala, nakaranas pa kayo gano'n, kung isa parang ayaw mong gumising, ayaw mong tumayo. Nangyayari yan, lalo pag lunes. Di ba? Nangyayari pag umpisa na naman ng trabaho. Kaya pag sinabing TGIF, bakit sinasabing TGIF? Kasi Biyernes na, pahinga ka ng Sabado tsaka Linggo. Ito pala yung sinasabi ito. Yung celebration mo dapat binibigay mo kay Lord. Hindi dapat sa bar. Kasi tuwing Biyernes kasi, yan po yung ginagamit na ng mga nagtatrabaho. TGIF! So saan kayo magkikita-kita? Alam na this, doon tayo sa mga lugar na happy-happy. No? Pero ang gusto ni Lord, mag-happy-happy tayo sa Kanya. Mag-happy-happy tayo sa Kanya. Again, hindi ko sinasabi na masama pumunta doon sa mga shakies. Hindi ko sinasabi, hindi po ako nagpa-plugin ng shakies, ha? O sige, babagin natin. Mga inasal. Okay lang yan, nakasabi nyo, mga shakies to, ha? Gusto ng Lord, mag-enjoy tayo. Kaya lang, baka naman. Ang sabi ng iba, bekenin. Pwede mo isama si Lord sa celebration na yan. Kasi paano niyo po pag sinama mo si Lord sa celebration? Pero ito lang, pag sinama mo si Lord sa celebration, mahihiya ka. Paano mahihiya ka? Mahihiya ka na, Lord, salamat po dito sa Red Doors, kasama ko ngayon. Ewan ko na kung meron kayong pasalamat, nasa tapat kayo ng Red Doors, kung kayo nasa tapat mo yung, kasi masyado matapang yung red doon ka na lang sa light, sa big light. No, medyo light. No, ewan ko lang kung kaya mo magpasalamat, Lord, salamat. Nandito nga yung tropa, ito kami ngayon, meron ng konting gathering, magkakaroon mo kami ng communion. Communion ba yun? Kasi pag sinabi communion, sama-sama kayo. Tanga? Sama-sama kayo. Pero tanong, mag-enjoy kaya si Lord? Yung kaya yung tinatawag na fulfilling life? Yung kaya? Actually, hindi. Ang fulfilling life, yung ibibigay mo talaga yung sarili mo kay Lord at mararanasan mo yung kanyang pag-ibig at pagmamahal. Yan po yung fulfilling life. Yung tipong kahit na ang kalalagayan mo sa buhay, kaya mo magpasalamat kay Lord. Salamat. Salamat dahil ang ulam mo namin ngayon ay imbutido lang. Salamat Lord dahil ang ulam namin ngayon ay pagtsatsagaan namin itong lechon sa araw nito. Kaya mo magpasalamat kay Lord. Kahit na ano pa yung kalalagayan mo. So, number 1, fulfilling life. Pero, nangyari itong fulfilling life nung ang ating Panginoon ay muling nabuhay. Pangalawa, at pagkina po natin, is renewed life. Sabi mo dyan sa 2 Corinthians, pwede pakibasa? 1, 2, 3. Pangako din po ng Lord yan. Meron kong renewing na mangyayari sa akin. Renewed life. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa. No.
Kasi karamihan, ano nangyayari po sa mga taong nawawalan ng pag-asa? Anong ginagawa? Anong ginagawa ng mga taong nawawalan ng pag-asa? Papakamatay. Pag nawalan ka ng pag-asa, ganun ang gagawin mo. Pero tayo, kahit na anong bigat ng problema natin, nakakapagsabi tayo, Lord, salamat. Lord, salamat. Lord, parang sa tingin ng iba, parang baliwala itong ginagawa ko, pero salamat. Yet, inwardly, we are being renewed day by day. Bakit kaya? Kasi sabi sa 2 Corinthians, no? 5:16, 17, sabi yan, so from now on, we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. So sabi dyan, dati kasi ang pananaw natin sa buhay, no? Dati ang pananaw natin sa buhay is nandito sa mundo ito. Ano yun? Pag malaki yung bank account mo, masaya ka. Pag meron kang sasakyan, masaya ka. Pag yung sinasabi ko, no? Ito yung claim ng iba. Magkaroon lang ako ng ganito, magiging tapat na ako kay Lord. Eh, masakit nito, nung nagkaroon pa nga ng bagay na yun, sa tapat na lang ng simbahan ka, tapos dumadaan ka na. Nakalimutan mo na yung sinasabi mo kay Lord na magiging tapat ka. Nawawala na yung essence na, oo nga, no? Si Lord ang nagbigay sa akin lahat nito. So, dapat palagi akong magpasalamat sa Kanya. No? Ano ba yung worldly point of view? Maraming mga bagay na pwedeng magpahiwalay sa atin kay Lord. Maraming bagay. Number 1 na dyan, yung pera. Pag pera na pinag-usapan, ang hirap na kung paano gagawin mo. No? Lalo na sa panahon ito. No? Kaya nga sinasabi sa Timothy, the love of money is the root of all evil. Dapat maliwanag po yan, ha? Hindi po yung money is the root of all evil. Kasi ayaw ng iba, nako, kaya nga ayaw ko magtrabaho. Tamad ka lang. Sabihin mo pa, dedikin mo, kaya nga ayaw ko magtrabaho. Ito, petex lang. No? Bakit? Kasi hindi ako mukhang pera. Naku. Sabihin mo nga, dapat sasabihin mo sa katabi mo, palusot ka lang. No, ayaw mo na magtrabaho. Hindi masama magtrabaho. Pero yung patayin mo yung sarili mo sa trabaho, yun ang problema. Yun ang mabigat na problema. Bakit? Kasi sinasabi naman ng Lord, binigyan niya tayo, alay mo sinasabi ko, binigyan tayo ng Lord ng 24 oras. So, ibig sabihin ng 24 oras na yan, hindi po yan kakulangan. No, palay ko sinasabi, naku, Pastor, pasensya ka na. Ilang beses ako nakarinig ng ganyan. Pastor, pasensya na kayo, kulang pa sa akin yung isang araw. Ha? Bakit? Ano mo ginagawa mo? Ganito. Teka, titignan mo, ito, mag-inano lang mo tayo, temporary lang. Magbilang tayo. 24 oras. 8 oras ka na magtatrabaho. Pero actually, 6 lang naman talaga eh. Kasi pag biyahe mo, pag-uwi mo, 6 na oras ka lang talaga. Pagdating doon sa trabaho ninyo, may break time pa eh. May break time pa ng 30 minutes, yan 12 to 1. Ay, 30 minutes yun, 12 to 1 eh. Isang oras yun. Tapos meron pang, merienda time. Kasi sa iba, hindi merienda time ang tawag eh. Smoking time. O coffee break. May tanong po ako sa inyo. Pag coffee break ba talagang kailangan uminom ng kape? Ano sa tingin nyo? Kasi binanong ko ganyan, coffee break. Hindi naman uminom ng kape. Ang iniinom naman, Coke. No, bakit kaya nakaanuhan na yun? Dapat palitan ng Coke break o kaya 7-up break. No, palitan. No, kaya lang, ano ka nalungkot doon kumisan? Nawawala talaga yung time para kay Lord. So, 8 oras. May 8 oras ka pa para matulog. Hindi ko alam. Tama po ninyo ako. Ang sabi nila, pag edad ka raw ng 40 years old pataas, 6 na oras na tulog ay sufficient na. Tama ba ako doon? O mali yun?
Parang sa ano nila, yung 6 na oras, para sa edad na 40, pataas, is sufficient na. Kasi sa bata, kailangan 8 oras at least. Para yung pagtaas mo raw ay maganda. Siguro si Destiny 10 oras na. Kasi matangkad eh. Ganun ba yung matangkad? Hindi sabi mahaba yung oras. Si Jerry, 10 oras ka ba? Kasi matangkad eh. Ang 10 oras mo matangkad. Hindi, wala po yun doon sa ano. Pero, malaking bagay po yung iron. Iron, no, sa mga nutritionist. Pag kumpleto ka ng tulog, maganda sa katawan ng bata. Kasi sa amin, pag 40 years at mataas ka na, wala ka ng pag-asa tumangkat. Kung ganito yung diet mo, wala ka ng pag-asa. Ang pinakamaganda mo lang, suot ka ng elevator shoes para tumangkat ka. So again, sinasabi lang na tayo, kung titignan natin, si Lord, binigyan niya tayo ng renewed life eh. So dapat yung lifestyle natin nagbabago na. Yung TGIF natin dapat para kay Lord na yun. No? Bakit eh? Thank God. Thank God it's Father's Day. Pwede ba yun? Pero may dadagdag tayo ng D, no? Baka madadagdagan yung ano natin, TGIF. Kaya lang, sana yung TGIF natin para kay Lord. No? Para kay Lord. Ewan ko na, kung napansin mo ninyo, sino po sa inyo yung namamansin? Namamansin. Hindi nyo ba nakikita? Doon sa pinapasa ko tuwing Sunday, hindi nyo ba nakikita? Ang nakalagay ko na nung, ano yung Sunday? Wala nakapansin sa inyo. No? Ang makapansin na may price, trip to Jerusalem. Yung Sunday, kung mapansinin po ninyo, hindi po you ang ginagamit ko. O, Sunday. Baka sabihin naman, si Pastor, tanda-tanda na, palagi pa nagkakamali doon sa study. Hindi po. Talagang nilalagay ko po ay S-O-N. Bakit? Kasi ang araw na ito ay para talaga doon sa anak. Yung dapat ito ay Sunday para doon sa anak. No? Bakit? Kasi talagang itong panahon ito, dapat nagbibigay tayo ng oras doon sa anak, sa ating Panginoon. Kaya nasabi dyan verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone, the new has come. Ang tanong dyan, meron bang bago? O yun pa rin? Dapat yung luma, napapalitan na. Hindi mo yan tuwing Pasko lang. Kasi bagong taon ay magbagong buhay. Hindi po yan. Sapagkat, bakit ngayon ay Pasko na? Pagkabuhay, tinatawag natin sana, di ba? Pasko na ng pagkabuhay ngayon. Pero, sabi nga, He is a new creation. The old has gone. The new has come. Tingnan mo natin. Isipin mo natin ngayon sa oras ito. Ano na yung nabago sa iyo? Ano na yung mga panapalitan sa iyo? Kasi dapat napapalitan na, nagbabago na eh. Unti-unti. Hindi naman sinabi gradually. Ay, hindi mo ibig sabihin na mabilis. Kahit gradually lang. Ano yung mga bagay na nakikita mo na nagbabago na sa'yo? Ako pinipilit ko po na mabago sa akin. Ayun, alam mo ng asawa ko yan, ng mga pamilya ko. Madali po ako mainis. Mainis. Sa pagdadrive lang po eh. Kawawa nga yung anak ko eh, si Mali. Pag nagdadrive si Mali, kaya kung isa dapat, ano Mali, huwag na akong upo sa harap. Doon ako sa likod. Kasi si Mali pag nagdadrive, pag inaano ko, pinupuna ko. Bakit kayo dapat ganyan? Hindi ko pa nakita yung lubak. No? Hindi naman si Mali. Kaya si Esther, yung anak ko po. Napaiyak ko na yun dahil sa pag-ataro namin dahil sa pagdadrive. No? Ewan ko ba, madilig po akong ano doon sa, halimbawa, yung nalumpak ko lang. Siguro sa mga problema ko na dapat tulungan ako. Pero bakit pag nakasakay ako doon sa aking isang pamangkin, kahit malubak yung e-bike, hindi ako nakapagreklamo. Hindi ako nakapagreklamo. Wala akong magawa eh. E-bike lang eh. Hindi ako makapagreklamo. Sakit kung uutok ka, tatama yung ano mo. Pero sabi nga yan, if anyone is in Christ, he is a new creation. Alam niyo po, glory to glory. Binabago tayo na doon. Pero yung pagbabago na yun, nangyayari lang po yun, doon sa mga tao na talagang binigay ang buhay kay Kristo.
No? Lahat po ito pangako ng Diyos. Pangako ni Lord. Bibigyan tayo ng fulfilling life, bibigyan tayo ng renewed life. At ang letter C, sabi dyan, bibigyan tayo ng eternal life. Pangako yan ng Lord. Ito yung paborito natin verse. Pwede mo pakibasa? Sino mo may paborito nitong verse na ito? Salamat po. Mukhang ko lang may paborito itong verse na ito. Pakibasa po. 1, 2, 3. Pangako po na Diyos yan. Pangako ni Lord yan. Meron tayong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Pero ano niyo po, lahat po ito pangako. Pero ito po ay unti-unti fulfilled. Bakit? Sabi ko kasi sa 1 Corinthians 15:3-4, tingnan po natin. For I received, I pass on to you, as of the first importance, that Christ died for our sins. So, ibig sabihin, si Kristo namatay para sa aking kasalanan at nilibing siya. Significant po yun. Ibig sabihin, lahat ng kasalanan natin, binaon. Kaya mas dito sa baptism, yung sinasabi sa baptism, nilubog ka, that He was raised on the third day according to the Scriptures. Bakit? Anong significance nito? Kung bakit nabuhay siya panguli? Kasi detalyado sinabi po yan sa John 20, pwede po rin yung tignan na dahil mahaba po yan. Lahat po ng sinabi ng ating Panginoon ay nangyari at naganap. Kaya nga sabi niya sa 1 Corinthians 15:58, sabi niya, therefore, my brothers, stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So, ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin kay Lord, hindi mababaliwala. Lahat ng ginawa natin para sa ating Panginoon, hindi masasayang. Lahat ng pagpapagal natin, lahat ng pagtitiis natin, hindi masasayang. So, merong fulfilling, no? At ito ay nangyari dahil nabuhay na magmuli ang ating Panginoon. Isa sa kanyang mga promise. Kapag binasa nyo, balikan nyo po sa John 20, mahaba po yun. John 20. Kung paano sinabi ng ating Panginoon na siya ay muling mabubuhay. At nangyari nga po yun. Bakit? Isa po itong patunay na ang ating inaasahan ay maaasahan. Sino yun? Si Lord. Wala na iba. Kaya nga po kung isipin natin, babalik-balikan natin, bakit kumisan yung kilos galaw natin? Parang hindi natin inisip na nabuhay na magmuli ang ating Panginoon. No? Kaya nga, sino ba nakakaalam ng kanta ni Gary Valenciano? Ano po yung kanta niya? Natutulog ba ang Diyos? Ang Lord po kahit kailan hindi siya natutulog. Lahat ng nangyayari sa buhay po natin, detalyado, alam niya. Kaya walang po pwede magsabi na nakalimutan ka na ni Lord. Hindi ka nakalimutan ng Lord. Baka tayo lang ang nakalimut sa Kanya. May kanta rin, kay Rico J. Puno. Ang tao'y, marupok, kay daling, lumimot. Ang dali natin makalimot kay Lord. Konting blessing lang, nakalimutan natin lahat ito galing sa Kanya. Answered prayer lang tayo dun sa pinanalangin natin, nakalimutan natin na siya yung nagbigay. Maraming mga bagay na nakakalimutan natin. Pero ito sabi niya, no? Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord. Pag sinabing fully, lahat ng pagkakataon. Saan ka man nandoon, dapat alam natin na gagawin natin ito para kay Lord. Lahat, as in lahat, nagtatrabaho ka, nasa bahay ka man, nasa opisina ka man,
saan daw ka mapumunta? Wala yung isipin, ginagawa ko ito para kay Lord. Kapag gano'n ang attitude natin, magugulat ka. Bakit po? Kapag gano'n ang attitude natin, makita natin yung amazing grace ng ating Panginoon, nagawa mo pala yung bagay na yun na hindi mo kalain yung magagawa mo. Ako po, natutuwa ako dahil maraming pagkakataon na tayo kung lahat ay nagagamit ng Diyos. Nakakatuwa po yun. No, may mga nakakaano ko dun sa messenger, Pastor, salamat dahil pinag-pray natin, ito po yung nangyari. Kaya nga po, huwag niyong puputulin yung connection ninyo kay Lord at sa leader ninyo. Diba ba, member ka ng grupo ni Ate Irene, huwag kang mag-lelet the group. Huwag kang mag-lelet the group. Bakit? Kasi yung mga nandong kasama mo sa cell group, yun ang makakatulong sa atin. No? Hindi ka lang nabati nung birthday mo, nag-left the group ka na. Di ba? Sino po sabi nakaranas yung gano'n? Hindi ka lang nabati nung happy birthday, nag-left the group ka na. Sa dami-dami niyang kasama namin sa group, nakalimutan pa niya ako. Palaging nandun ako sa tabi niya. No? Palaging may mga bagay na sinasabi niya, ako yung nagsasabi unang-una, Amen! No? Pagka mayroong nangyayari, sino ba unang-unang pumunta? Ako. Tapos birthday ko, hindi ako naalala. Mag-left the group nga ako. Tapos ngayon, wala naman na bumabati sa akin. Nag-left the group ka eh. Paano mo tatanggap yung bati? Hindi mo nakalimutan mo. Alas 9 pa lang ng umaga, gusto mo may bumabati na sa'yo. Tapos sabi mo, mag-left the group nga ako. Hindi mo alam, 9:30 may bumati na pala sa'yo. Sabi mo, wala man ang nakaalala sa akin. Hindi mo nakalimutan. Nag-left the group ka eh. Kaya tingnan mo nga kami mo, sabi mo sa kanya, huwag kang mag-left the group. Huwag kang mag-left the group. No? Kasi hindi gusto ng Lord yun. Kasi gusto ng Lord, palakasin natin yung bawat isa. No? At sabi ng ating Panginoon sa John 11:25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies. Yung pangako yan ng ating Panginoon ay nangyari dahil kasi siya ay muli nabuhay. Fulfilled ang sinabi ng ating Panginoon na siya ay muling mabubuhay. Isa na lang po ang inaantay natin. Ano yun? Ano inaantay natin na isa pa? Yung kanyang muling pagbabalik. Kaya tayo po mga anak dito, mga mananampalataya, ang tawag po sa atin ay Antichrist. Nag-aantay tayo sa pagdating ni Christ. Dapat palaging ganun yung attitude natin. Inaantay natin. Sino mo yung nag-aantay kay Christ dito sa kanyang pagbabalik? Dapat nag-aantay po tayo. Huwag yung ANTI. Dapat talagang nag-aantay, nag-wait kay Lord. No? Kaya nga po, sa gagawin natin sa umagang ito, isa po ito sa paraan na ginagawa po ng mga unang mananampalataya. Magkukommunion po tayo sa araw na ito dahil alam po natin na buhay na magmuli ang ating Panginoon. At sa kanyang muling pagkabuhay, doon po nabubuo yung ating pag-asa. Kasi kung hindi na buhay na magmuli ang ating Panginoon, sabi gano'n, tayo lang ang pinakakawawang nilalang. Bakit? Binigay mo ng todo yung buhay mo sa Kanya, tapos hindi siya mabubuhay na magmuli. Kaso, nabuhay siya magmuli. Bakit? Pagpapakita ito kung gaano kahalaga si Lord dun sa Kanyang pangako. Hindi nangangako si Lord ng isang bagay na hindi mangyayari. Pag sinabi ni Lord na bibigyan kita ng fulfilling life, pag tinanggap mo ako, mangyayari po yun. By the way, palagi ko sinasabi ko, ang fulfilling life mo, hindi ibig sabihin na marami kang pera. Ang fulfilling life mo, yung masaya ka, kasama mo ang pamilya mo, nag-i-enjoy ka, na nagsiserve kay Lord. Yun po yung fulfilling life.
No? Hindi ibig sabihin na sagana ka sa lahat ng bagay. Kasi maraming sagana sa lahat ng bagay nasa ospital. Maraming tao na maraming lahat ng bagay pero hindi siya masiyahan. Bakit? Kasi mayroong something na nandito na vacuum na tanging si Lord lang ang pwede mag-fill up nito para maranasan niya yung satisfaction. Kaya ba tayo mga mananampalataya? Di ba ang tawag sa atin, mababaw ang kaligayahan? Tama? Parang mababaw ang kaligayahan. Bakit? Bilhin mo. Kagaya kay Haring David, binigyan lang siya ng tubig ng kanyang mga sundalo, tuwang-tuwa siya. Bakit? Kasi alam niya, buhay ang itinaya ng tao niya para makakuha ng tubig. May mga bagay mo sa atin na akala natin ay hindi masyadong mahalaga. Pero sa ibang tao ay napakahalaga. Kaya nga po pagka tayo po'y dumating sa tinatawag po natin pasasalamat, lalo pag first Sunday of the month, dapat yung pasasalamat natin ibigay natin. Kasi kapag nagpapasalamat po tayo, hindi mo alam yung mga nakikinig mong kapatid, ang tindi pala nung dating sa kanya nung sinabi. No? Maaaring sa iyo hindi ganun kahalaga to, pero sa ibang tao pag narinig ito, masayang-masaya sila. No? Kaya, ang tawag nga sa ating mga mananampalataya ay mababaw ang kaligayahan. Kahit na ano pang sabihin nila, mababaw man ang kaligayahan, pero masang malaga, masaya tayo sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Hindi perfecto. Hindi perfecto. Kaya lang, dahil kasama mo si Lord, magugulat ka, i-amaze ka niya doon sa mga bagay na akala mo parang baliwala lang. Yeah? Tayo, hindi tayo nakapagpasalamat doon sa hangin. Sino nakapagpasalamat daw ba sa iyo? Pag-agising mo sa umaga, mayroong hangin kang sinisimot na maayos. Dapat yung palang maayos, sabi mo, ang babaw naman. Maraming mga tao kailangan pang magbayad ng hangin para mabuhay. Sino yun? Yung mga nasa ospital, kakabitan ng oxygen. Ano yung oxygen? Hangin yun. Para makahinga ng maayos. Pero salamat sa Panginoon, lahat ng kailangan natin fulfilled para sa Kanya. Isa na lang ang inaantay natin, ang Kanyang muling pagbabalik. Sino po siya excited? Pagbalik ng ating Panginoon. Kasi kung hindi ka excited, teka, sige mo ba ito? Bakit hindi ka excited? Baka hindi ka kasama. Kaya ka excited. Di ba sa lahat ng lakad? Nakaranas na ba kayo merong lakad? Iniwan ka, isang jeep tapos ikaw iniwan. Tapos hindi, hayaalis ka dito naman ito na. Nga. Iniwan ka. Napakalungkot nun. Naranasan nila mo gano'n? No, nakaranasan mo. Kasi usapan 7:30. Dumating ka 9:30. Tapos sasabihin, damog ka pa, ikaw ang hindi dumating sa oras. Di ba? Ano ibig sabihin? Kay Lord, palagi gusto niya, today is the day of salvation. Huwag mong ipagsabukas dahil hindi ka nakakasiguro. Baka mamaya maiwan ka sa last trip. Maiwanan ka. Kawawa ka naman. Wala nang second trip. Iisa lang yung pagbabalik ng ating Panginoon. Tanong, kasama ka ba? Kung kasama ka, praise the Lord. Kaya ngayon, magkakaroon po tayo ng communion. Kasi aalalahanin natin yung ginawa ni Lord dito sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. At darating ng time, isasama po niya tayo. No, hindi po ito malaking spaceship ha. Kasi minarin ka po ganyan eh. Yung simbahan daw nila, parang isang malaking spaceship. Pag dumating daw si Lord, lahat po nasa loob ng church nila, kasama. Sabi ko, babaw naman kaligayahan. Si Lord, spaceship lang. E sino sinabi ng salita ng Diyos? Magagawa ng ating Panginoon, lahat ng tao makikita ito. Ang tanong lang, ikaw ba hanggang tingin ka lang o kasama ka rin? Pag sunod sa tinatawag na dadagitin. Gusto ng Lord lahat tayo makasama. Gusto ng Lord maranasan natin yung tinatawag na fulfilling totally of life. At yun ay nasa kanyang kalangitan.
tayo pumunikit, tayo po'y mananalangin. Ang sinasabi po ng salita ng Diyos, ang ginagawa po natin banal na komunyon ay pagpapakita ito ng ating paniniwala at pananampalataya na ang ating Panginoon ay muling babalik. Inaalala natin ang kanyang kamatayan sa krus at inaalala rin natin na dating ang time na siya babalik para tayo ay kanyang dalhin doon sa kanyang kaharian. At ang mga tao po na ay entitled para sa ganitong gawain ay yung mga tao binigay ang buhay kay Lord. Kaya sa oras ito, maaaring nagdadaw ka at yung binigay mo, ito yung pagkakataon sabi mo sa aking Panginoon na tinatanggap mo siya at kayo na namin para tayo sa iyo. Kaya na rin yung mga tao na nagkamali o nagkasala, kaya sabihin natin mabuti natin sarili bago tayo parte ng komunyon ito. Tayo na Panginoon, salamat. Dahil kami po ay parte ng iyong mga pamilya. Kami po ay tinutulan ng anak kung kami sasampalataya ang mananalig sa iyo. Sa oras sa Panginoon, tinatanggap ko kita at ako'y sumasampalataya sa iyong dakilang pangalan. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking pagkakamali. Pakalinisin mo nga ako, ng iyong banal na dugo upang ang lahat ng aking gagawin ay maging kaaya-aya sa iyong pangalan. In Jesus' name, Amen. Sige po, kumuha po tayo, magpapartake po ng communion, magpipira-pira po tayo literal ng tinamay. Pagkakuha natin ang elemento, pwede pong manatili tayo sa attitude ng panalangin. Lumapit tayo patuloy sa Panginoon yung ating mga kahilingan. Tandaan po natin, gagawin natin itong mga bagay na ito bilang pag-alaala natin sa kabutihan ng Diyos sa atin. Yung ginawa niya, nakamatayan sa krus, at siya mismo nag-utos itong gawain. Pag-alaala ito sa kanyang muling pagbabalik. Hawakan po natin ang tinapay. Panginoon namin Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyo na kayong pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarata mo pa rin kami maging anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin sa aming pagtanggal sa katawan ni Jesus na bayulay sa krus, patuloy po ninyo pagdalabi ng aming puso sa pagpupuli sa iyo. Pagpalain po ninyo ang tinapay. Sapagat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa iyo. Noong kami sa iyong pagkalulo, ang Panginoong Jesus ay dumamot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyo. At sinabi, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin. Hawakan po natin ang sawa. Panginoon natin Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na buhos sa krus ng Kalbaryo nang siyang nagugas sa aming kasalanan upang kami may tuloy mong mga anak. Inihahandog pa namin sa iyo ang aming pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa kalwatian ng iyong pangalan habang patuloy mo na iyong pinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Matapos pag-akunan, dumabot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang itong bagong tipan na pinatitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po natin. Tayo po magpasalamat. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ay isang Diyos na muli pinakita mo po sa amin ang kahalagahan, ang essence, Panginoon, ng pagkakaroon ng fulfilling life. Lord, salamat dahil ang fulfilling life ay talagang sa iyo lang nanggagaling. At salamat, Panginoon, dahil
ito ay binuo mo sa pamamagitan ng iyong muling pagkabuhay. At dahil sa muling pagkabuhay mo, Panginoon, kami nagkaroon ng pag-asa. Nagkaroon mo, Panginoon, ng pag-asa namin na darating ang panahon na kapag ikaw dumating, makakasama ka po namin, dahil alam po namin ang inaasahan namin na walang iba kundi ikaw, Panginoon Jesus, ang siya mag-aawon sa amin sa lahat ng aming mga kahirapan na nangyayari dito sa amin sa mundo ito. Kasi ang fulfilling life ay tanging nasa iyong kamay lamang at kasama ka po namin. Muli, Panginoon, hayaan mo sa umalang ito, alalahanin namin ang lahat ng bagay na ito. Na kung di dahil ito sa iyo, hindi namin mararanasan kung anong meron kami. Kung ano man meron kami ngayon, Panginoon, ito ay dahil sa inyong kabutihan lamang. Dahil lamang sa inyong biyaya. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, sa pamamagitan po ng aming pag-aawitan para sa iyo. Maluwalhati, mataas namin ang iyong pangalan, at hayaan niyo po, Panginoon, gawin namin ang pagpupuri nito na nagagaling sa aming puso at sa aming isipan. In Jesus' name, amen. Tinatawagan po ang praise and worship. Awitan po natin ang ating Panginoon na nanggagaling sa ating puso. Dahil lang po natin ang awitin ito ay magbibigay po galing sa ating Diyos. Amazing grace, how sweet the sound saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. First grace that taught my heart to beat, in grace my fears relieved. How precious is the grace of me, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. In the light of God, His mercy reigns, amazing love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secure. He will my shield and portion be, as long as life is. I've been set free.
asking the sun forbear to shine, but God will call me alone. Surely forever. Panginoon, totoo po yan, Panginoon. Yung inyong biyaya, Lord, hindi matatapos. Hanggang sa kabilang buhay, mararanasan namin ang inyong biyaya. Salamat, Panginoon, dahil in spite na sa lahat ng aming shortcomings, still, yung amazing grace mo nararanasan pa rin namin. Lord, hayaan niyo po na patuloy kami kumapit sa iyo, Panginoon. Palagi namin isipin, Lord, nagarating ka po ulit. Kaya nararapat ang Panginoon na ibigay namin ng todo ang aming sarili para po sa iyo. Patawad, Panginoon, na minsan nabubuhay kami, nakapag-iisip kami, na parang temporary lang kami. Na parang bang ang lahat ng bagay ay parang baliwala. Ang buhay namin, Panginoon, dito sa lupang ito ay temporary lang. Ikaw ang totoo na ultimate magbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Kaya hayaan mo, Panginoon, na sa umagang ito, ma-renew, malagay sa aming kaisipan na kami ay hindi panlipalarang, kundi kami ay para sa iyo. Para sa darating na habang buhay kasama ako namin. Salamat, Panginoon, dahil palagi ang iyong biyaya ay sufficient para makakilos kami, makagawa kami, makapag-isip kami. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng banak ng bagong puso na willing sumunod at gawin ang iyong kanubuhan. Kaya hayaan mo, Panginoon, na sa umagang ito, talagang ma-review ang aming isipan, na malagay sa aming isipan, na palagi ikaw lang ang pag-asa namin sa buhay na ito. Kaya hindi kami mapapagod, hindi kami manghihinayang na mag-serve sa iyo at ibigay totally ang aming sarili sa iyo. Lord, makita po namin ang maliwanag na kung wala kami sa iyo, yung mga chain, yung mga talikala, ay palagi nakakulubot sa amin. Pero salamat, Panginoon, inalis mo kami. Pinalaya mo kami doon sa lahat ng talikala na ginawa ng kalaban para masira ang aming buhay. Kaya muli, Panginoon, sa umagang ito, ang aming mga sarili ay totally binibigay mo ng isa. Kapatid, sa buwan sa ito, mayroon kang physical na karamdaman, gusto nyo nun makalaya ka dyan. Sabihin mo sa kanya sa buwan sa ito,
ano man ang nipis na ginagawa. Sapagkat mismo siyang nagsabi, dahil sa kanyang mga latay tayo nagsigaling. Ang kagalingan yan, ang gagaling lang sa ating Panginoon. Maaaring may gamot kami iniinom, maaaring may injection na binibigay sa iyo, pero totally si Lord pa rin ang magbibigay ng kagalingan sa iyo. In Jesus' name. Ngayon na rin, may mga bagay na masakit sa iyo, kalooban mo, meron kang inanakit, o may tao na gagalit sa iyo. Ito yung pagkakataon na maayos ang emotional problem mo sa kanila mga tao na iyong nakasalukuhan. Maaaring ito yung asawa mo, magulang mo, anak mo, kapatid mo, kasama sa trabaho, sa eskwela, sa komunidad na ginagalawa natin. Bigyan tayo ng Lord ng puso na willing magpatawad at willing humingi ng tawad. In Jesus' name. Mga bagay na mahal sa atin, para totally makasunod tayo kay Lord, palayaan din tayo ng Lord. Sa katamaran, o pagiging makasarili, o sa mga bagay na pinipilit natin na gawin natin na hindi kalooban ng Lord. Makalaya tayo rin. Financially gusto ng Lord pagpalaya ng bawat sa atin. Dahil tayo gagamitin niya yung channel ng blessing. Magkaroon ka ng trabaho na magiging daan para hindi ka maging pabigat sa pamilya, ito paano makatulong sa pamilya. At kung may trabaho ka, bigyan tayo patuloy ng Lord ng knowledge at wisdom kung paano natin gagamitin ng ayos yung resources na pinagdalon sa atin ng Diyos. Gamitin tayo, mightily. Sa aming mga kapatid Panginoon, nagdiniwan ng kaarawan, anniversary, lalo mo sila pagpalain Panginoon. Dahil hindi yung sinyatin na dinugtungan mo buhay sa anumang bagay, kundi dinugtungan ng buhay na bawat sa sa amin dahil gusto ko nyo kami totally magamit para sa inyong nawalantin. Maging example kami sa lahat ng tao sa ang damo ng maging madamo. Maging isang pagiging halimbawa kami. Pagpalain po Panginoon ang bansang Pilipinas, magmula sa aming presidente kaya sa pinakamabawang nanunungkulan, magawa ang tukurin na may pananatapos sa iyo. Maging mga pulis at mga sundalo, maging partisan sa kanilang mga tukurin. Salamat Panginoon, itong darating na eleksyon, ikaw ang tutulong sa amin, bibigyan mo kami ng lalit at wisdom kung paano kami bibili ng mga tao may pananatapos mo sa iyo. Yung mga tao talagang magagamit para ang inyong salita ay makahayag, ang iyong kabutihan ay mahayag. Hayaan mo Panginoon na magkaroon kami ng totoong direksyon sa gagawin mo natin Panginoon. Lord, sa isang linggong gawain namin, muling maluwalhati ka, may taas ka, mabigyan namin parangal ang pangalan sa pamamagitan ng aming pananalita, gawin kami makikipagdilig sa kaninong tao, ikaw po may taas. At muli Panginoon, ikaw mismo lang sabi, ang sino magpala sa bayan ng Israel ay magpapalain. Pagpalain ko ang bansang Israel dahil ikaw ang nagmamay-ari ng bansang ito. Muli Panginoon, sa umagang ito, salamat po. Salamat po. Salamat dahil po namin lahat ng aming hiningi, lahat po namin hiniling mangyayari sapagkat ang lahat ng ito ay hinihingi namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng malakas na bigay po natin ang pagkutulong.